Mr. Jonathan Rondael. Principal sponsors, Mr. and Miss Mike Miranya. Mr. and Miss Rianto Del Rosario. To clothe us together, Mr. and Miss Rocky Palurina. To bind us as one, Mr. and Miss Bert Torres. To carry the symbol of love, Miss Alicia Charfay Rondael. To carry our symbol of faith, Miss Anika Nix Chelsea Rondael. To carry our symbol of treasure, Miss Mia Rika India. Now has been waiting for. I invite everyone to please stand and join us in welcoming the bride. Miss Bernadette Rondael with a warm of applause as she enters.
Everyone may now be seated. Now let us witness the couple as they renew their... Nais ko pong tawagin ang ating isang kapatid na Roma para basahin po sa atin ang Corinthians 13. 1 Corinthians 13. Pwede mo kayo nakaupo. Unang Korinto, 13, isa hanggang 9. Ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o kombyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalibin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi paganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsalita, nag-isip at mga tuwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwan ko na yung ating nakikita at tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na Hindi naman mo ibig sabihin nito na kung hindi magre-renew, expired na. Kasi the term renewal, we use po yan sa sasakyan, sa rehistro, sa mga licenses. No? Na pag hindi mo ninyo ni-renew ang inyong lisensya, wala nang silbi. Wala nang silbi. Pagka hindi ninyo ni-renew ang inyong sasakyan, mape-penalize kayo pag kayo nahuli. And sometimes, the word renewal, ginagamit natin sa wedding, sa ating pagsasama bilang mag-asawa. The way na nag-design tayo ng taon, si Glenn tsaka si Badet ay 17 years, 17 years. After 17 years, ay muli kayong nagpasya na magpakasal, i-renew ang inyong vow. Ang ibig sabihin ay ang renewal of marriage ay pagpapalakas muli ng inyong pagsasama. So, pagpapatatag uli ng inyong relasyon. No? Kaya naman kanina, kita-kita natin yung pagluha ni kapatid na Badet
ay palatandaan po yan ng paglakas ng kanyang kalooban, the overwhelming joy na kanyang nararamdaman, which is na ito po ay napakalaking biyaya sa kanya. Okay, so kaya ngayon, habang pinag-aaralan ko po yung ating pong seremonya, yung ating pong ritual sa wedding, sabi ko parang ang hirap i-twist ngayon, ano? Ang hirap i-twist po ito. So, ngayon po, meron po akong gustong i-suggest po sa inyo kung okay sa mag-asawa. Pwede bang sa halip na likuran, ang nakikita nila ay yung mukha ninyo, makita nila. Okay ba sa inyo? Okay ba? Kasi mukha mo nakikita niyo eh. So, okay, no? So, Glenn, Tito Glenn. So, ano tayo? Yeah. Okay? Oh, much better? Mas magaling, ano? Mas maganda? Ayan, okay. Tapos ako, dito ako ngayon. Ayan. So, para sabi nga po talaga, so ma-witness po natin yung patuloy na pag-iyak ng Ate Badet, ano? So, makita natin yan. Okay. So, mga kapatid, for 17 years, ang inyong marriage, ay alam ko, ups and down. Alam ng Lord ang mga failure. Alam ng Lord yung mga struggle. Alam ng Lord yung mga trials na inyong naranasan for 17 years. Pero, yung kalagayan na yon na inyong naranasan ay patuloy na sinamahan kayo at pinangunahan at patuloy na iningatan ng Panginoon. Kaya naman, sabi nga po, lumipas yung 17 years. Yung araw na ito, anong date ngayon? July 20? July 24? July 25, no? So pinararangalan natin ang Diyos sa tanging araw na ito, July 25 to 2026, sa buhay ng kapatid na Glenn, kapatid na Badet, na ngayon ay i-renew ninyo ang inyong pagsasama at witness kami na inyong mga kapatid sa pagmamahalang inilagay ng Diyos sa inyong mga puso. Alam niyo po, ang seremony po natin ay kung sino magbibigay kay Badet, kay Glenn, ano? So tatanungin yung mga magulang and then nandito yung kanyang family na naghatid sa iyo. For the sake of formality and more than that, gusto ko kayong tanungin yung mga ninong at nina, no? So, pwede ba tumayo yung mga ninong at nina? Ayan. So, gusto ko kayong tanungin, ito yung twist. Sa harapan ng Panginoon, at sa harapan ng ating congregation, itong mag-asawa, si Glenn, si Badet, wala po ba kayong alam na naging mga ka-third party nitong dalawang ito? So wala naman, wala. Okay. So, kasi po sa ceremony natin, kung may sa kanila, kasi nakita ninyo na naging maayos naman silang magsama. Hindi man perfect, pero sa biyaya ng Panginoon ay napanatili nilang sila magkasama na mag-asawa for the past 17 years. At sa loob ng 17 taon na yon, hindi ko lang alam pero sabi nga, kayo nagpatotoo na si Glenn, walang ibang babaeng kinasama, maliban kay Badet. Si Badet naman, mga nina, walang ibang kinasamang lalaki maliban kay Glenn. Ano yan? Kinakabahan yung dalawa. Kasi baka sabihin niya, meron. Salamat sa inyo mga ninong at nina. Makakabunga po kayo. Okay? Kinakabalipas. Kanina, pinapanood ko yung video. Tinitignan ko doon si Badet nung 17 years ang nakalipas eh. Pero parang mga 5 years pa lang yung mga nakikita ko mga picture. Ano? So, Glenn, ngayon si Badet ay hindi siya ganyan noon. Tama ko? Anong ibig sabihin? Nagbago, tumanda,
O mas gumanda? Di ba? O nag-ibangan nyo? No? Nag-ibangan nyo? Ito ang gusto kong tanungin sa iyo, Glenn. Sa darating pang mga panahon ng inyong pagsasama, mamahalin mo pa rin ba siya? Paliligayahin, igagalang, at tatangkilikin habang kayo ay nabubuhay? Opo. Wow. You know, ang biglang si Ate Padet, Ate Padet, promise to Glenn ha? Promise to Glenn yan sa iyo. Okay. So, ikaw naman, Ate Padet, lilipas ang mga panahon. Kasi po ito po for the sake po sa ating lahat ng mga couple na nandito. Habang tayo nagkakaedad, tingnan niyo po, sometimes, and that is the sad reality, yung sweetness ng mag-asawa nawawala habang tumatanda. No? Bakit ba? Anong nangyayari? Dati, laging magkatikit. Nung tumanda, ayaw nang matikitan. Dati, gusto hindi makakatulog pag hindi katabi. Ngayon lumipas hindi na makatulog pag katabi. Kaya magkahiwalay na. No? So, alam niyo po, hindi po yun yung design ng Lord sa atin. Ang design ng Lord sa atin, Glenn, Padet, till death do us part. Hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. So, Ate Padet, ang tanong ko rin sa iyo is same question kay Glenn. Mamahalin mo ba siya? Susundin, paglilingkuran, igagalang, at tatangkilikin habang kayo ay nabubuhay? Opo. Okay. So, excited kami dun Sige po. Hiligin natin tumayo sila. Tayo kayo. Layo natin ng konti yung upuan nyo para may space. Magharap kayo dalawa. Pagkatapos, Glenn, hawakan mo ang iyong kamay. Hawakan mo ang kamay ni Padet. And then, ngayon ay mapapakinggan natin ang muling pangako at sumpa ni Glenn after 17 years. No? Kay Padet. Yeah. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na pinagkaloob sa atin ng special na araw nito. Lubos akong nagpapasalamat sa pagmamahal na patuloy yung pinaparamdam. Marami man tayong kinakaharap ng mga pagsubok ay patuloy pa rin natin itong pinagtatagumpayan. At sa mga darating na panahon ay patuloy kitang mamahalin. Sa tulong at biyaya ng Panginoon ay may taguyod natin ang ating pamilya sa kahit anong sitwasyon. Patuloy din natin i-enjoy at paalagaan ang mga blessings na dumadating at mga pinagkakalob at may pagkakalob sa atin sa darating na panahon. Thank you and I love you. Pakinggan naman natin ang mga konsumpa at kapatid na Padet para kay Glenn. Una sa lahat, pagpasalamat ako sa Panginoon at inabot na natin ang ganitong taon ng pagsasama. Hindi naging madali ang 17 years. May taon ng kasalanan.
nasasakutan at mental na kagipitan. Sa murang edad, maraming pagsubok at problema ang pinagdaanan. Maraming maling desisyon sa buhay, pagkakasala sa harapan ng Diyos, pero sa awat habag ng Panginoon, ito tayo ngayon na celebrate ng 17 years na magkasama. Ang ating babalikan sa lahat ng pagkakataon na tayo ay sinubok ng tadhana, ang kabutihan ng Diyos ang patuloy nating nararanasan. Kaya sa panibagong taon ng ating pagsasama, harapin natin ito at sa mga susunod pang taon na kasama ang Diyos. Nawa sa tulong at habag niya ay patuloy akong maging mabuting asawa sa iyo at ina ng ating mga anak. At patuloy pa tayong lumakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kaya sa araw na ito, muli akong nangangako sa iyo, sa harapan ng Diyos at sa mga taong narito, na sa hirap at ginhawa, pipiliin na ikaw pa rin ang makasama. Mahal kita. Alang-alang sa mga sumpang inyong biniliwan, kapatid ni Glenn, kapatid na Badet, sa harapan ko at sa inyong mga ninong-ninang at mga anak at mga kapatiran, na nagpapatunay ng inyong magandang hangarin na kayo nagtatanggapan sa isa't isa bilang mag-asawa, bilang pinagsama ng Panginoon. Akin lamang pong ipinapagunita sa inyo na inyong pong pagbitaganan at parangalan ng inyong pagsasama sa mga taon pa na ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Maging mabuting patutuo kayo, higit sa lahat, sa harapan ng Diyos at sa paningin ng mga tao. Okay? So, sandali pong itinais ko pong hingin yung 16. Yan. Ang singsing na ito ay metal. Sumisimbolo ng pag-ibig na ngayon ay ilalagay niyo sa inyong mga daliri. Ang ilan sa mga nakikita natin sa mga mag-asawa, ang singsing ay nilalagyan nila ng pangalan. Ang kay Glenn, ang nakalagay pangalan ni Badet, no? Sa'yo naman, Badet, pangalan ni Glenn. So, ito pag ang ibig sabihin kasi nito, authority. Authority. And past 17 years, sometimes, nakakairita din yung otoridad. Marami ng asawa, Glenn, Badet, magsasawa. Ano ba yan? Lagi na lang. Lagi na lang akong pinakikialaman. Lagi na lang inuutusan. Mga tipong gano'n. Authority. At minsan ayaw natin. Pero Glenn, Badet, ang singsing na ito ay laging magpaalala sa inyo na Glenn, si Badet ay may karapatan sa iyong buhay. Huwag kang maiinis at magagalit kung ikaw ay sa tingin mo ay pinangungunahan. At ikaw din naman, Badet, si Glenn ay may karapatan sa iyong buhay. Huwag kang maiinis kay Glenn kung sa tingin mo inuutusan kanya. O sa tingin mo siya ang nasusunod lagi. Okay? So ang singsing ay magbigay sa inyo lagi ng pag-alaala na hindi lang ng pag-ibig niyo sa isa't isa, kung hindi ng karapatan sa isa't isa na ipinagkaloob sa inyo. Okay? Hawakan dito. So, sabihin mo muli. Muli kayo, papakasal ako sa iyo. Muli ay binibigyan kita ng karapatan sa aking buhay, sa aking sarili.
Tulungan nawa ako ng Panginoon. Glenn, muli ay papasalamat sa'yo. At muli pinagkakaroon kita ng karapatan na otoridad sa aking buhay at sa aking sarili. Tulungan naman ako. Nais nating tawagan ng minalaro ng belo, pakilagay mo sa kanilang dalawa. Thank you sa mag-asawang Rabi at Evelyn. Ang belo ay sumisimbolo ng pagkukupkup nyo sa isa't isa. So Glenn, walang ibang magtatanggol kay Badel kundi ikaw. Badel, walang ibang magtatanggol kay Glenn kundi ikaw. Hindi kayo parehong perfecto at maraming mga diferensya at kamalian. Pero pinagsama kayo ng Diyos upang magtulungan, hindi para magsiraan. Ang belo ay sumisimbolo ng pagpupukpo ninyo sa isa't isa. Nais ko pong tawagan ang may dala ng kordon. Babata ng mga akin. Ayan, thank you sa magdating magkasintahan. Dati mo mag-boyfriend at girlfriend ko yan. Thank you, Peter. Yeah. Okay. Ang kordon ay palabas na simbolo ng tali ng pag-ibig na bumibigli sa dalawang pusong nagmamahalan sa ilalim ng pagmumuna at kalinga ng Diyos. Glenn, Badel, 70 years ago, inilagay din sa inyo ang tali niya. Tama ba? Hindi pa ba? Okay. So, imagine na natin nung kinasal kayo, nilagyan kayo ng kordon. Yung ngayon, merong kordon na inilagay sa inyo. Ang sabi ng Biblia, ito ay bumibigkis, tali ng pag-ibig na bumibigkis sa inyo. So, maya-maya naman yan aalisin niyo. Pero, ang essence niya, ang message niya, pang-habang buhay yan. Yung tali na yan, pang-habang buhay. Natali na kayo sa isa't isa. Natali na sa isa't isa. So ngayon, dahil kayo natali na sa isa't isa, Glenn, huwag mong tatangkain lagutin dito. Bader, huwag mong tatangkain lagutin na tayo. Kasi, marami ng mga mag-asawa ngayon ang nilalagot ang tali na yan. Nilagot na nila ang tali na yan sa pamamagitan ng hindi pagiging tapat sa isa't isa. Pinutol na nila. At maraming mag-asawa ang naghiwalay. Hayaan ninyo na ang Diyos sa kanyang kataganaan at kapasyahan, siya ang maglagot ng tali na ito. Alam niyo na ibig sabihin na kung kailan. No? At samantalang binigkis kayo ng Diyos ng tali ng pag-ibig, manatili at pahalagahan ninyo ang tali na yan. Maging tapat kayo sa isa't isa. Nais kong tawagan ang may dala ng Biblia o ng aras. Thank you. Ang banal na kasulatan, salita ng Diyos, na ngayon ay
Iaabot ko sa inyong mga kamay. Parehas. Hindi yung pagbulay-bulayan. Alam ko na ang sabi ng Biblia, ang salita ang itanglaw sa aking landas at liwanag sa aking dinaraan. Si Lloyda. Si Lloyda. Malayo pa at tatahapin yung mag-asawa. Loobin ng Panginoon na marami pang taon ang pagkaloob sa inyo. At salamat sa Diyos kasi mayroong salita niya na magiging gabay nito sa araw-araw. Upang, Glenn, patuloy kang maging matagumpay na asawang lalaki. Maging matagumpay na ama sa iyong mga anak. At ikaw din, Ibadet, maging matagumpay na asawa kay Glenn. At maging matagumpay na ina sa iyong mga anak. At ang lahat ng iyan ay bibigyan kayo ng gabay at pagmubay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Pakaibigin ninyo ang kanyang salita. Glenn, Ibadet. Hindi ako nag-aantay. Ilang paalala lamang sa inyo. Glenn, sa pagsapit ninyo sa ika-17 taon ng pagsasama ngayon, paalala ko lamang, mula ngayon, magpatuloy at ibigin mo pa ang kasipagan sa paggawa ng mabuting bagay. Na sa inyong pagsasama, makapagdudulot ng kalinawaan at kaligayahan. Ilagan mo ang mga gawang makasisira sa matamis ninyong pagmamahalan. Glenn, tuparin mo sa lahat ng sandali ang iyong pangako at sumpa. Ibadet. Glenn, maging tapat ka lagi kay Ibadet. Mahalin mo ang iyong asawa, hindi lamang dahil sa iyong katungkulan, kundi dahil sa ito ay mabuti at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at sa paningin ng mga tao. Glenn, naunawaan mo ba ang maikling paalala ko sa iyo ito? Opo. Kapatid na Badet, isang portion ng paalala ang babanggitin ko rin sa iyo. Ibigin mo ang kasipagan at paggawa. At nakita naman namin, Ate Badet, yung iyong kasipagan. Grabe, ano? Ministry sa church, at sa iyong pamilya. At katuwang ka pa, Glenn, ng iyong karya sa paghahanap buhay. Kaputan mo ang katamaran at pag-ugaling mapag-aksaya. Pahalagahan at mahalin mo ang kabayaran halaga ng pawis na tumutulo sa noo ng iyong asawa. Gawin mo ang pagtitipid at ang pag-iimpok. Datapot ilagan mo ang kasakiman at pagkamarawat. Magala ka at magkasya sa lahat ng pinagkaloob ng Panginoon. Kapatid na Badet, naunawaan mo ba ang lahat ng mga pangaral na ito? Nangangako ka ba sa harapan ng Diyos at ng mga saksi narito ng mga pangaral na ito? Itutuparin mo habang kayo dalawa ay nabubuhay. At samantalang ninanamnam ninyo ang mga mensahe at ang presensya ng Panginoon, sa sandali pong ito, makakarinig po tayo ng tanging awit ng ating kapatid na JL.
talaga ang purpose ng money para pagaanin ang ating pamumuhay sa araw-araw. Kasi pag konti ang pera, ang hirap din naman. No? Kaya ang ating dalangin, Lord, bigyan niyo kami ng pera para gumaan-gaan naman. Gumaan-gaan naman. Paano? Pag wala akong tayong pera, maglalakad lang tayo. Hingi tayo ng pera sa mundo. Bigyan niyo naman ako pera para makabili ako bisikleta. O, di ba? Nagbisikleta ka na ngayon. No? And then, ma-upgrade na yun. So, then, ang pera, binibigay ng Diyos para maging gamit natin. Katulad ng ibang gamit. Hindi ito pwedeng maging Panginoon natin. At hindi rin ito pwedeng mag-control sa buhay natin. Hindi rin ito ang pwede nating sampahin. No? Tanging ng Diyos lamang. Kung dumarating sa panahon na wala ng pera, humigit sa Diyos. No? Kung dumating sa panahon na managana, i-share ito sa iba. Okay? So tanggapin yung dalawa ngayon, ang mga biyaya at pagpapala na pinagkaroon sa inyo ng Panginoon. Kaya patuloy na mga dalangin na managana pa ang pera sa inyong buhay. Okay? So ngayon pakinggan po natin ang tanging bilang ng Jacob. Sa inyo pong pagiging saksi na ngayon ay nakatayo kayo sa harapan ng Diyos at nakatayo kayo sa likuran ng mag-asawa. Pinapaalala ko lamang po sa inyo ang ilang mga tagbibig. Sa inyo pong pagtayo sa kanilang likuran ay kinikilala ninyo ang isang malapit na kahipag-ugnayan sa dalawang pusong ito. Upang kayo maging palagiang nakalaan na magbigay ng pangaral, payo, lakas ng loob at malasakit
lumapit sa kanilang pangangailangan. Ngayon ay tinanggap nyo rin ang pananagutan bilang mga taong kanilang mapagkakatiwalaan na may paggalang, na magbibigay ng patnubay upang makatiyak itong ating dalawang kapatid na ito na sa kanilang tatahakin pang panibago at maraming mga taon ng pagsasama bilang mag-asawa ay makapamuhay sila ng maayos, matagumpay at higit sa lahat ay makadiyos. Dahil dito, kayo po ba ay nangangako sa harapan ng Diyos na tutulungan niyo sila sa abot ng inyong makakaya sa biyaya ng Panginoon sa kanilang mga pangangailangan? Yun. Parang hindi tayo sa isang salita. Okay. So, Glenn, ayan ang mga ninong at ninang nyo. And then, mas matanda kaysa sa inyo ng taon naman, hindi naman isip mo kagad, mas matanda ng taon sila bilang mag-asawa sa inyo. Marami na silang naging karanasan. Marami na silang mga pinagdaanan. Kaya ang may papayo ko sa inyong dalawa, again, huwag kayong mahihiya, pinino at kanina na humingi ng payo kung paano pa ang dapat yung gawin sa mga darating na mga tao. At kayo naman ay makatitiyak na sila'y nangako sa harapan ng Panginoon para sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, mga ninong at mga nina. Makakapuna po kayo sa inyong kinaupuan. Meron po tayong Ganda na nga. Ganda ni Kuya. Ganda si Kuya kanina. Mga
Glenn, Aden, 17 years na sinamahan kayo ng kamay ng Diyos. At ngayon, sa panibagong yugto ng inyong buhay bilang mag-asawa. Hindi lang kamay ng Diyos, higit sa lahat ang kamay ng Diyos. Hindi nandito pa ang mga kamay ng kapatiran. Nandito pa ang kamay ng inyong mga mahal sa buhay. Nandito pa ang kamay ng inyong mga ninong at mga ina. Nandito pa yung kamay ng inyong mga kasama sa life group at sa mga saya sa wain mo. At dahil doon, makatitiyak kayo ng biyaya ng Panginoon. Patuloy din yung maranasan. Lord, ngayong umaga, salamat Panginoon ng maraming sapagkat ang inyong mapagpalang kamay, Panginoon, ay pinaranas ninyo sa buhay ng mag-asawa ito sa nakalipas na 17 taon. Hindi ho yun, Lord, naging madali. Hindi yun, Lord, naging maginhawa. Marami silang mga pagsubok na dinaanan. Pero salamat sapagkat hindi nyo sila binitiwan. Ang totoo, Lord, bumitaw na sila. Pero never kayong bumitaw sa kanila. At maging sa amin, ganun kayo mabuti na Diyos. At narito, Panginoon, salamat sapagkat meron pong mga iilang mga kamay na ngayon ay tutuwang sa kanila. At maaari, Lord, yung mga kamay namin ay maiksi at maiksi naman talaga, limitado, ang kakayanan at ang lakas. Pero tulungan niyo kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng lakas upang sa abot ng aming makakaya, ipatuloy namin matulungan ang isa't isa. Matulungan namin itong mag-asawa sa pagtahang pa nila sa maraming mga taon pa ng buhay na ipagkakaroon niyo sa kanila. At Lord, salamat po. At sa umaga nito, Lord God, habang nakaunat ang aming mga kamay sa kanila, ikawan niyo ang inyong basbas at bendisyon. So, nandito na rin lang yung mga abay na nagkapit po ng pulton at nandun. Pakitanggal nyo na po. Yan. Thank you very much mga ninong at mga ninang. Makakabalik na po kayo sa inyong mga kuhaan. Mapabuhay. Okay, then kunin mo yung kandila sa kanila. Makukuha niyo ba ng kamay? Mahawakan. Ayan, kaya naman po. Ayan, ingat lang kayo. Mainit pagka natuluan. Okay? Si Engineer Glenn. So, ang pagsisindi ng kandila ng pagkakaisa ng mag-asawa sa pagre-renew ng kanilang kasal ay simbolo ng pagkakaisa ng dalawang buhay na pinagsahid sa isang gingas ng kalooban ng Diyos. Sindihan niyo yung malaking kandila na nasa gitna. Sabay niyo sindihan. Yeah. Okay. Na nagpapaalala ng inyong buhay ay pinag-isa na ng Panginoon. At Glenn, Brother, ang liwanag na hawak ninyo, ang ilaw na liwanag na hawak ninyo ay magpaalala sa inyo ng liwanag ng Panginoon. Ngayon, yan din ay buhay natin. Light is life. At kung yan ay buhay natin, may mga pagkakataon, lumalamlam yan. May mga pagkakataon, napupunti yan.
Nawawala ang apoy, nawawala ang liwanag, natatalo ng dilim. Ngayon, Glenn, Badet, hindi ko alam sa inyo dalawa kung sino sa inyo maigli ang pasensya. Hindi ko alam sa inyo dalawa kung sino ang madaling makundi. Pero sabihin na natin na si Glenn. No? So, natawa tuloy sila. Nakikituloy. So Glenn, sabi pa ako na lang, ikaw ang madalas makundi, ikaw ang madalas mainis. Ipan mo yung apoy ng iyong kandila. Yan. So pagka ganyan, ano na? Sasabihin mo, yan ako, ayoko na. Buwanin ko na si Badet. Glenn, tandaan mo, si Badet ay nananatiling may ningas ang kanyang ang apoy sa kanyang kandila. Nanatiling merong pagmamahal sa iyo. Hindi siya nagsasawa sa iyo. So ano man ang inyong hindi pinagkaintindihan, mag-usap. Kung may kasalanan, magpatawaran. At muling sumindi ka sa apoy na meron pa si Badet. At kung magkagayon, mapapanatili ang limit na inyong pagmamahalan sa darating pamamahala. So halimbawa naman din, Badet, ikaw din naman ang nakunti. Nagsawa, nainis, nailita. Ipan mo yung kanila, apoy ng kanila. So hindi din ibig sabihin mo na iiwanan mo na si Glenn. Hindi din ibig sabihin nun, lalayasan mo na siya. Muli, ano man ang hindi ninyo pinagkaintindihan, mag-usap at magpatawaran. Tandaan mo na si Glenn ay nananatiling merong sindi ang kanyang kandila. May apoy ito. So sumindi ka sa kanya at sa muli, magkakaroon ng lingas ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. So paano na lang kung dumating na ng talaga, pareho na kayong nakundi, sabay niyong ipan. Hindi pa rin yun, Glenn, Badet, katwiran para kayong maghiwalay. Tandaan ninyo, ang pinagsama ng Diyos ay huwag maghiwalay. At kayo magsasama habang buhay. So ngayon, paano kung, wala na, ayaw na. Wala na akong nadaramang pagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, ang pag-ibig ay inilagay ng Diyos sa inyong mga puso. Ang Diyos ang naglagay ng pag-ibig sa iyo, Glenn, para magustuhan mo si Badet. At ikaw din, Badet, ang Diyos ang naglagay ng pag-ibig sa iyong puso para magustuhan mo si Glenn. Diba? At yun ay galing sa Diyos. So ngayon, paano kung sa pakiramdam ninyo, hindi nyo na mahal ang isa't isa? Babalik kayo sa Diyos. Bibigyan kayo sa Diyos, sasabihin ng Panginoon, ibalik nyo sa akin ang pagmamahal, yung unang pagmamahal na nanadama ko sa aking asawa. So sumindi kayo doon. Lapit kayo sa Diyos. Dulog kayo sa Diyos. Hingin kayo ng tulong sa Kanya. At kung magkagayon, yung Diyos na pinagmumula ng lahat, buhay natin, lakas natin, pangangailangan natin, magpapatuloy na mayroong sigla ang inyong pagsasama bilang mag-asama sa buong panahon. So then, ipan nyo na ang apoy ng kandila at manatili na lamang ang isang malaking apoy ng kandila na simbolo na nagbubuhay na pinag-isa na ng Panginoon. Okay? So itapag nyo na doon sa yan. Okay. So lapit kayo ng konti. Lapit kayo ng konti. Yan. Okay, ito na. Tapos na tayo. Ayan. Alam ko, inaapakan niya. Inaapakan niya. Okay. So, iyamang si Glenn at si Badet ay nagpasya na gawin nila yung kanilang renewal of vow ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa 17 years ago. Ito ay pinatotohanan nila sa harapan ng Diyos, sa mga ninong at sa mga ninang na nandito, sa mga abay, sa mga churchmate na nandito, mga kamag-anak na nandito. Ang kanilang magandang hangarin na kanilang ipinahayag ito sa kanilang pangako, seremonya ng sisi, pagtatapat ng tanda ng wagas na dalisay ng pagsasama si Glenn
si Badet ay muling pinalakas ng Diyos, muling pinatatag ng Diyos ang pagsasama, muling pinuklod ng Diyos ang pagsasama bilang mag-asawa. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yun na, no? At ngayon po ay masasaksihan natin ang unang halik ni Glenn pagkatapos ng marriage vow nila ngayong umaga nito. So Glenn, Badet, nakuha na ba? Hindi ata. Masyadong mabilis. Yun! Patalakpan po natin ang ating mga kapatid na ngayon ay tumarap sa Panginoon, pinatatag muli ang kanilang pagsasama, pinalakas muli ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Okay, bago po tayo dumako sa ating photo session. Po, nakapasalamat po kami sa Panginoon at kami nga po ay nasa-celebrate ng 17 years. Pangalawa po ay nagpapasalamat po kami sa aming manggagawa na talaga po abalang-abala po sa aming renewal. Maraming salamat po, Pastor Black. Nagpapasalamat din po kami sa aming mga pangalawang magulang, sa aming mga ninong at ninang na talaga naman po full support at talagang po sila po yung naging katuwang po namin sa araw na ito. At sa mga tumayo po sa aming magulang, yung aming kapitbahay na talaga naman po naging nanay na po at tatay sa amin, maraming salamat po. At sa pamilya ko po, maraming salamat din po kasi nakasama ko po kayo sa araw na ito. Salamat din po sa aking mga kapatiran na nandito na talaga naman po halos pamilya na rin po yung turingan sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng nag-abala sa araw na ito. At talagang sa Diyos po ang kapurihan. At nawa si Lord din po yung magpalit sa inyo ng mga pagpapala sa ginawa niyo po sa amin. Talaga po kami po ay nagagalak at natutuwa sa araw na ito. Maraming salamat po sa Diyos po ang kapurihan. Maraming salamat po sa lahat ng partakers po sa aming renewal of vows sa Pag-ibig Pastor kina Jack, sa mga kapatiran po. Sobrang blessed po kami na nakasama namin dito sa araw na ito sa aming mga kamag-anak na namin nandito. Sobrang na-overwhelm po kami kasi ang gagawin sana po namin parang simple lang pag-bless, pero di namin akalain na may konting ritual ceremonial. Basta sobrang overwhelmed kami. Hindi namin ma-express kung gaano kami kasaya sa araw na ito. At muli, maraming salamat po sa lahat ng nandito. Thank you po. God bless po sa ating mga. Nandito po yung nag-makeup kanina kay Ate Badet. Bago mag-photo session, pwede yung paki-retouch ng konti. Nasaan? Nandyan ba? Kahit foundation lang ang lang. Konti-konti lang. Ate Badet, punta mo na doon sa gilid. Yan. Paki-retouch lang. Wait lang. Okay. Susunod po ay okay. Yung ushering natin, pwede sa baba lang po si Mama.
sponsors, Ate Margie and JM. Letter ka po. Okay, ang singers po natin, Mr. J.M. and Miss Margie. Papatulogin po ako ng voice lesson sa inyo dalawa. Next po, ang family po ng ating bride. Family po ng ating bride. Thank you po sa inyo sa pagdating po ninyo. Nakarating po kayo dito sa amin. Family ng ating Bader. Yan. Ang next po ay... okay. Sige. Next, friends or churchmate. Lahat ng churchmate. Nandito tayo. Yay! Yan, churchmate. Punta tayo dito, mga friends. Okay, friends. Wow! Yan, churchmate. RRM. Halika kayo, beses sa tabi kayo ni Mami Daddy. Okay, sige. Upo po muna ang lahat. Bago po tayo pumunta sa baba. Upo po muna ang lahat. Ni Ate Bader, sa mga kamag-anak po niya, maraming salamat po sa inyo. At kayo po ay nakasama po namin sa simple, pero sa biyaya po ng Panginoon ay nadama po natin ang kanyang pangunguna. Maraming salamat po sa inyo. And salamat din po kay Pastor Benny na kasabot ko po sa lahat ng ito, maagang gumising, na nag-ayos ng car namin. At katuwang ko pong mag-ayos sa baba, Pastor Benny, maraming salamat po. At sa ating pong nag-special number kay Ate Margie, thank you so much po sa head ng LAM. Nakasama po natin dahil si Ate Bader, siya po ay member ng LAM. Thank you, Ate Margie. Nasaan ang Ate Margie? Thank you so much po. And si JM, nabiglaan na sinabihan ko, kahapon lang, hindi nakatanggi. Yan. Baka mahal ang bayad ko, JM, ha? So, maraming salamat at naging photographer po natin din ngayon siya. So, thank you. At sa ating pong teknika, si Ate Eljen. Thank you so much, Ate Eljen. Sa gumawa po ng program, sinend ko, ginawa agad ni Ate Meg. Maraming salamat, although wala ang Ate Meg. Sa mga naging katuwang po sa pagluluto, sobrang thank you kasi kagabi pa po, kahapon pa, nandito na po kayo. At talagang nandun po yung pagod ninyo. Maraming salamat po. Yun din pong pagluluto na yan ay yung pinangunahan ng Nanay Hulin, ng Minaglo, at ng iba pong mga kasama ni Ate Elsie. Hindi ko po maisa-isa mga pangalan ng mga kapatid. Sobrang salamat. Sa nag-sponsor din po ng ating backdrop, thank you, Ate Loida. At sa gumawa rin po ng pinalagay ko sa baba, thank you, Ate. Ayan, naandyan. So, ganda. Si Ate Hana, ayan. Thank you, Kuya PJ din. Nandiyan ka sa ating technical. Maraming salamat. Thank you rin po sa nag-sponsors ng ating flowers, ang Ate Roma. Salamat na maraming.
sa nag-sponsor ng wine and cake. Thank you sa head ng kanyang Bible studies na Ate Evelyn at ang kanyang mga kapatid. Maraming salamat. Alam niyo po, ang lahat ng ito po ay hindi po matutupad. Ako ba nanay mo? Hindi po ito matutupad kung hindi po dahil sa Panginoon. Salamat po sa cooperation po ninyo. Thank you po sa sharing team na maaga rin po dumating po kanina. Sa pangunguna po rin na Ate Divine, Ate Marilyn, andyan po si Ate Remy at andyan po si Ate Lucy. Lahat po kayo ay pinapasalamatan ko sa mga tumayong ninong at ninang. Sobrang hindi po ito matutupad talaga kung hindi po gawa ng Panginoon. Kaya sa buhay po ni Ate Badet, alam ko na ito po ay blessing sa inyo ni Lord. Blessing po kayo na malaki sa amin dahil nakatuwang po namin kayo sa gawain ito. Ang tagumpay na ito ay sa kapurihan, ang lahat ay para sa Diyos na ating Ama. Kaya palakpakan po natin sa Diyos po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. At thank you po sa buhay po ninyo. God bless you all. At ngayon po, kung may bayon po, pwede po tayong bumaba sa baba. Doon po tayo ay magsasalo-salo sa pagkain na inihanda po